Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And welcome back po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong mga kakampi ni Risa Hontiveros na bumalimbing, nabudol. Yun lang po. Nagtatanong po, we're not accusing the two senators, Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Tama po ba, Kiko, no? So, si Senator Kiko po nagpaliwanag na bakit yung nababalita na sila po ay kakampi sa majority na kung saan nandoon ang mga Duterte senators. Okay, siya po ang unang naglabas ng kanyang pahayag. Bakit niya gagawin yon? Kasi ayun po yung ibinalita ni Senate pro tempore o pro tempore na si Jinggoy Estrada na si Bamat si Kiko ay pupunta po sa super majority. Okay, na kung saan nandoon ang majority mga Duterte senators. Nayari po yata mga kakampings, no? Nabudol ba kayo? Nagtatanong lang po o baka naman idemanda ako ni Senator Kiko dito. Nagtatanong lang po, Senator Kiko. Okay, so kasi po mga nag-e-expect po yung inyong mga kaalyado, lalo na yung mga kakampings na kayo po ay magiging minority o kasama ni Senator Risa Hontiveros, at ganun din malamang ang iniisip ni Risa Hontiveros. Pero po si Senator Risa Hontiveros, tulad nung isa nating vlog dyan, sabi niya, bahala kayo dyan, no? Maski na mag-isa na lang ako, sanay naman akong mag-isa, basta siya patuloy pa rin maninindigan sa kanyang prinsipyo. At malamang hindi naman siguro kakampi yan sa mga Duterte kasi nga binabatikos niya yan Lalong-lalo na yung kaibigan ni Duterte na si Fuck You. Okay, at isa pa mga kababayan, isasama rin natin ito sa ulat ng Abante TNT. Si Digong nakulong dahil mabait daw. Mabait po si Digong kaya nakulong. Ha? Paano nakulong ang isang mabait? Di ba baka nagtatanong kayo, niloloko mo ba kami to? Kasi hindi po. Yun po yung sabi dito sa nilalaman ng balita sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay, so unahin muna natin si Kiko Pangilinan na marami pong disappointed na bumoto sa kanya, tulad ng sabi ko, mga kakampings at ilang dilawan. No, kasi sabi po dito ni Kiko Pangilinan sa ulat ng balita ng Politiko, hungry for power? Kiko Pangilinan explain why he's backing Chis Escudero as Senate President. Kaya naman pala Kasi nga, di ba, tulad nga po ng inexplain dati ni Attorney Enzo sa kanyang vlog sa YouTube, na may kadahilanan bakit ka na kailangan kang pumanig sa majority. No, kailangan mong suportahan yung majority kasi gusto mo may makuha ka ng mga committee na naaayon sa'yo. O tulad ni Kiko Pangilinan, yung ipinangako niya di umano sa kanyang mga supporters nung nangangampanya siya, tungkol sa agrikultura, tungkol sa pagkain. Kung minority daw siya, baka mahirapan siya, baka maibigay sa iba kasi nga hindi sila kaparte nung majority block na mas pinapaboran ng Senate President. Okay, nakukuha ng mga nasa majority yung magagandang mga komite. Pangalawa, sa pondo. Okay, pera. Pangatlo, yung mga legislative agenda nila. Halimbawa nga si Kiko susulat ng bill na patungkol sa food, sa supply, no? Tungkol sa agrikultura, pwede pong mai-advance ng mas maaga, hindi mababack burner, kundi dahil parte ka ng majority, they will give you a priority. Parang pass access. Parang ganito lang po yan sa isang theme park tulad ng Disneyland. Gusto mong sumakay sa Star Wars, ang ganda po nung show na yon. Kaso, ang haba ng pila.
Ngayon, kinakailangan mong magkaroon ng pass-pass, bibili ka po niyan. Ngayon, mag-aantay ka, sabi mo, ganitong oras, babalik ako. Para hindi ka magsaya ng oras doon sa pila na parang gakatol ang haba. Minsan nga po sa pass access pa, ang haba pa rin ng pila eh. Ganun po yon. So dito, pag nasa part ka ng majority, parang ikaw ay nasa pass lane. Priority kayo palagi. Pero ito po yung dahilan ni Kiko, ha? Senator Kiko Pangilinan has defended his reported decision to join the Senate majority bloc led by Escudero amid criticism that he is abandoning his longtime ally, Senator Risa Hontiveros. In a statement on Thursday, Pangilinan, a stalwart of LP, said his choice was driven by his commitment to address hunger and food security. Ayun po kasi yun yung pinangako niya eh. Issues he believed transcends political divide. Quote, "There has been rumblings regarding political alignments and criticism by joining the majority. I will be selling out to the enemy." Ayan. They are free to say what they want or they wish. O, yun pala. Kumbaga, sinasabi din dito ni Senator Kiko, sabihin nyo na ang lahat ng gusto nyong sabihin sa akin. Pero, kailangan kong tugunan yung aking ipinangako. O, yun naman pala, tumutupad lang siya sa pangako niya. Kumbaga, babanggain niya na lahat. Ma-deliver niya lang ang ipinangako niya. Ay, ang magandang prinsipyo yan. Hindi ka tumitingin sa kulay ng politika. Hindi ka tumitingin sa partido. Kumbaga, this time, sabi nga nila, my loyalty to my party or to my friends or my political ally ends when my loyalty to my country begins. Parang ganun po no? I-correct nyo na nga ako kung mali yung idiom na yon o kasabihan na yon. Parang si Kiko, tapos na. Set aside ko na lang yung pagiging kaibigan namin, itong political ambition namin, pero dapat mauna na ang taong bayan. Ay kudos sa'yo, Senator Kiko. However, may nagsasabi nga po dyan, kung ganun naman pala, kung talagang gusto mong i-advance ang iyong advokasya, yung pinangako mo, yung pinramis mo nung kampanya, bakit kinakailangan ka pang mag-ship? Parang magja-jump ship ka, iiwanan mo ito. O di ba parang nang iwang ka sa ere. Parang ginamit mo lang kami, binudol mo lang kami, thinking that you will be siding with the good lady Senator Risa Hontiveros. Ganun po yun no? Hindi naman porket gusto mong i-advance ito, tatalong ka na lang. May tawag doon. Mang-iiwang ka rin. Pero, yung po si Kiko, kumbaga sabi niya, say what you want to say, o wish, o whatever. Pero sa kanya, wapakels. O, ganun po yun. Baka tanggap ka na ba sa grupo kong wapakels? Hindi pa po. Wag muna. He maintained that his campaign has always focused on tackling hunger and ensuring food security, reiterating his willingness to work with all parties along principled boundaries to bring down food prices and uplift farmers and fisher folks. On the day I filed my COC, I stated that we should our people carry us to victory. I will work to address hunger. I likewise said that I was willing to set aside partisan politics so both the legislative and executive branches can work together effectively to deliver solution. O sana ganyan O sige. Tanggapin ko na lang. Para naman pala sa bayan. Para sa mamamayan. Sige, kung gano'n naman pala ang prinsipyo nyo, maganda po yan. Para wala na lang yung kung ano lang ang gusto ng partido. So, babaliwalain mo na yung mga kakampings mo. Okay? Yung mga kakampings mo, they hate the Duterte. So, wala na yung kay Kiko. Okay na yon, no? Pero hindi talaga maiiwasan, mga kababayan, ang may masaktan, O ayan, so sabi lang ni Kiko, say what you want to wish or whatever for me, pero gagawin ko to. Sabi nga ng isang magaling na political analyst dito at professor, di na natin babanggitin ang pangalan, ang sabi niya, if hunger and food security are non-partisan issues,
then it doesn't matter if you are in the minority. Correct naman po siya. No, kung yun pala ang issue mo, bakit ka na kailangan pang pumunta doon? Bakit hindi mo pwedeng ipaglaban yan nang hindi ka nakakasilig ng ilang mga damdamin ng ano mo? Pero ganun po talagang pananaw ngayon ni Kiko, baka nagbago na siya. Unahin ko muna ang bayan at mamamayan bago ang aking partido. Mukhang may punto rin naman, no? Sabi pa dito ni Pangilinan that his advocacy has no political color. Abay, parang si Pangulong Marcos yan ah. You're taking a clue from my president. Walang kulay. Basta magaling ka, gusto mong magsilbi sa bayan, kukunin ka niya. Di ba? What I ought to do amidst all the chatter and brickbats is to focus on what I said I will do and simply walk the walk. Ayan naman pala eh. Sige, kudos po. Palakpakan kay Senator Kiko ha. Talks are still ongoing between Pangilinan, Hontiveros, and Bam Aquino regarding the possibly forming an independent minority bloc. Sabi pa niya, whatever our final decision on July 28, we will continue fighting hunger and pushing for lower prices for rice and food for the welfare of farmers and fishers. Maganda yan. Sana makatulong ka. Sana yung 20 pesos per kilo ng bigas, hindi lang sa isang quality ng bigas. Dapat doon daw sa pinakamahal, yung mga jasmine. Ano ba Tagalog nun? Dinurado, yung pinakamahal, pinakamaganda. Dapat gawin nyo na rin lang 20 pesos. Okay? Sa mga fisher pork, bigyan nyo yan ng bagong mga makinarya, mga bagong bangka ha. Sa farmers, modern technology, Kiko, magbigay ka ng pondo para sa maraming mga rice processing, sa maraming mga cold storage dapat sa bawat region. Ha? Yan ang advokasya mo. Aasahan kita dyan ha. Pag walang nangyari dyan, Kiko, tablado ka ulit. Ha? Okay? So, bahala na po ang kakampings at mga dilawans na mga kaalyado niya kung ano ang sasabihin dyan sa pag-jump ship nila sa majority block ng Senado na karamihan po ay mga Duterte senator. Ang sabi lang ni Kiko, walang political color ngayon. Ano man ang kulay ng politika mo, basta ikaw ay para sa bansa, makakatulong ka. Parang ang advokasya ng Pangulong Bongbong Marcos, yun po ang gagawin ng good senator na si Kiko Pangilinan. Sige, tignan na lang natin kung ano po ang magiging drawbacks dyan at kung ano ang kalalabasan ng maganda. Siyempre, may negative and positive. Marami pong disappointed na mga kakamping. So, bahala po sila. Okay, pasok naman tayo dito kay Digong. Sabi ko kanina, si Digong nakulong dahil mabait. Paano nangyari yon? Okay, ito po, Abante TNT. Digong, sa kustodiya ng ICC, not all people in detention are bad. Yun naman pala eh. So, hindi porket nakakulong ka, masama ka. Di mabait ka pala. Ano ba kabaliktaran ng masama? Di mabait, di ba tama ako? Nakulong si Digong sa ICC dahil mabait siya. Eto po. Naninindigan si Pangulong Digong na hindi siya masamang tao. Di mabait siya, kaya siya nasa ICC. Kundi dahil sa lahat ng ginawa niya para sa kabubuti ng bansa ayon sa kanyang anak na tukmol na Vice Presidente. So nakakabuti pala yung pagpatay niya sa mga drug lords, sa mga pagpatay niya sa mga adik, sa mga pagpatay niya sa mga inosenteng biktima ng kanyang war on drugs. So nakabuti yon. Nakabuti palang mamatay ang mga kabataan na nadawit sa EJK mo, sa war on drugs mo. Di ano tawag sa'yo? Berdugo ka pa rin. Masamang tao ka pa rin. Hindi nga kayo nag-apologize eh. Ang sabi ni Bato, collateral damage, parang iris wariris. Paano naman po yung mga musmos, may 3-year-old, yung binatil yung nagmamakaawa, wag po, meron pa po kong examen bukas, mga ganon. Yung kumakain lang, binaril ninyo. Tapos sinasabi mo, udyokan na ninyong manlaban para tapos na ang problema ko. Hindi ka masamang tao nun. Mabuting tao ka pa nun. Kapwa Pilipino mo ang pinatay mo. O nasaan yung mga big time, mga drug lords, pinalibot mo sa sarili mo. Tapos ang sabi mo, ginawa mo para sa bayan mo. Anong ginawa mo para sa bayan mo? Sinadlak mo lalo sa utang na wala ka namang matibay na mga plataforma at programa. Yung tulay na pinaggagawa mo, tumba.
O, ni hindi mo nga nadepensahan ang West Philippine Sea sa mga agresibong China? Ayaw, ito po ang sabi niya sa pamamagitan ng kanyang anak na Tukmol. I ask him his message every day. Pero, guys ko lang ha, kung kanina yung sinasabi niya ha, sabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. So, para sa bansa si Michael Yang. Ha? Ganun ba? Para sa bansa si Peter Lim. Ganon. Para sa bansa yung Parmali. Para sa bansa yung 51 billion na binigay nyo kay Pulong. Para sa bansa na sinabi mong maghuhukay ka sa West Philippine Sea pero sinabi ni Xi Jinping wag mong gawin. Para sa bansa yung jet ski. Ganun po ba? At yung mga pambabalahura sa mga kababaihan. Really? O quote. At sinabi niya, hindi lahat ng mga nakakulong, he was directing it to my son actually. Sabi niya, not all people in detention are bad. I am not here because I am a kidnapper. I am a robber. I am a holdupper. I am a thief. I am here because I did things to my country and I did not regret going after criminals and going after people dealing in illegal drugs for my country. O ayon. So hindi talaga siya nagre-regret. Wala po. Ang tingin niya sa ginawa niya sa mga na-EJK nila, legit. Oo. Hindi po Napatunayan po sa Quadcom sa mga hearing no? So sa feeling niya, sa tingin niya, mabuti siya. Hindi naman naamin to, mataas ang ihi ng mga to Di po ba? Sa tingin nila, wala silang nagawang mali. Perfecto. Hindi nyo nga natapos yung yung drug war mo, inamin mo Napatunayan na yung pinalibot mo sa sarili mo, lalo na economic advisor mong si Michael Yang ay isang legit na drug lord. Yung Pogo, Isabong, mga vices na pinayagan ninyo, ano nangyari? Sabi nyo, malinis ang Pogo. Ano nangyari? Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.